Okay, gandang hapon, no? So, update tayo dito sa aming trabaho mga kamukila. Yung video na to is sa lahat ng mga nag-aabang, no? Itong aming project kung saan boarding house, no? Nagkakaroon ito ng 10 kwarto mga kamukil. Kung napapansin nyo, pawis na pawis tayo. Lahat kami dito mga kamukil gumagalaw, pati ako, no? So, kahit na tayo yung nangungontrata, hands-on pa rin tayo sa trabaho. May mga trabaho mga kamukil na talagang ako yung bumabanat na hindi ko inaasa sa aking mga kasama. Tulad na lamang po ng plumbing, sanitary installation, no? Ibig sabihin ng sanitary, yung mga daanan ng mga tubig mga kamukil. Mula sa toilet bowl, hanggang sa floor drain, hanggang sa water supply. Ako po yung mga nagtratrabaho niyan. Maano din kasi yung mga trabaho na yan. Pagpalagay natin parang basic kung sa iba, no? Pero sa akin mga kamukil, isa sa pinaka dapat ingatan at maayos na pagkatrabaho. Kasi pag yan ay nag-failure, nagka-problema at tapos na mga kamukil yung pagkatrabaho, saka lang natin malalaman pag pinapangsyonan natin, talagang napakasakit ng ulo niyan, no? Okay, pagdating sanitary, water supply, mga floor drain, ako talaga yung nagtatrabaho. Okay? So dito mga kamukil, update tayo. Okay? Dito na side, linuploringan ko na itong mga tinibag na flooring mga kamukil. Dito kasi pinapadaan yung mga sanitary, no? Renovation to mga kamukil, itong trabaho namin, ha? Malaking bahay po ito. So yung mga tinibag namin flooring, pinuploringan na namin ito. Yan, papasok hanggang dito sa CR kasi ano na po ito, tapos na po, no? Kung napapansin nyo, madilim pa sa CR kasi wala pang ilaw. So 2 days from now mga kamukil, pasisindihin ko na to lahat, na dadalhin ko na yung mga ilaw dito at ikakabit ko na yung mga metro, pati mga safety breaker niya doon sa kanya-kanyang kwarto. And then dito, yan, pinapalinisan natin yung CR kasi ito din yung tratrapahin namin ngayon mga kamukil. Yan, pag malinis na, bilini gamay di adong, ha? Para itabo na to. Okay, so ito na lang na CR mga kamukil, yung inaayos ko kasi nagkamali ako dito. Bawat water supply kasi sa bawat kwarto magkakaroon ng sariling meter base din. So gusto ni sir, bawat kwarto nandun yung pinaka meter base nya sa harap ng kwarto. So ito kasi, dito kasi yung madadaan yung supply ng tubig. Ayan, oh. Ngayon yung forma ko na tong kwarto na to, na lagyan ko na ng water supply, dalawa, no? Kasi magkabilaan ito. Yung partition na yan, kwarto din yan sa kabila. So gusto ng may-ari doon din sa kabila yung meter base nya. Kaya dito na-installan ko na, bali dalawang supply ng tubig dito pinapadaan ko. So tinanggal ko muna yung isa, lilipat ko doon sa kabila. Kaya nag-ulit ako dito. Di bale, at least hindi pa siya na floringan, hindi pa natabunan, no? So, madali pang ayusin. Okay. So ngayon dito tayo sa kabila. So, papasok din dito sa kabila mga kamukila. Ito yung malapit-lapit ng matapos. Yan, yung trabaho dito, pagpapalitada at pagkikisami. Ito, napapansin nyo, nagkikisami na tayo, no? So ito mga kamukil, wala na daday pa sa tibay nitong kisami na to, no? Napapansin nyo, tubular po yung ating framing, PVC panel yung ating ceiling, no? Napakalinis nya. Pati sa framing mga kamukil, walang masyadong kalat, no? Hindi kagaya na metal paring. So ganito na halos ng mga project ko mga kamukil, tubular na po yung aking ginagamit na pang framing. Pero ito mga kamukil, magagawa ko lang to kapag kaya sa budget ng may-ari, na. Pero lagi ko pinaalala sa inyo, metal paring at saka tubular, mas malaki yung gasto sa metal paring, no? Kaya lagi ko itong ini-insist sa aking mga kliyente, especially Mindanao area. Madalas na yung lindol, kaya ito lagi yung ginagamit ko. Kung nakikita nyo sa social media, nakaraang lindol na 7.8, no? Magnitude 7.8 na lindol, may mga naglagagaga ng mga kisame. Halos po metal paring yung gamit na pang-framing. So nung nakaraang lindol mga malakas na lindol, inaabangan ko kung may kukontak sa aking mga ginagawang bahay. O hanggang ngayon mga kamukil, wala pa rin kumukontak, no? Ibig sabihin okay lang dahil tubular na yung gamit natin. Yan, dito patuloy yung gawin yung pagpaplastering natin, no? So ito yung huling kwarto na papalitadahan. O bukas siguro papasok na naman yung magpapalitada natin. Sa loob na naman sila ng CR, no? So pinapalitadahan itong loob ng kwarto, pinapakabit ko na rin yung mga hamba ng ating
PVC door. So pag matapos palitadahan yung loob ng CR, sabay kabit na ng mga pintuan. Dito na sa kabila mga kamukil, ito yung senaryo, no? Bali dalawa yung mason natin na nagpapalitada dito sa kabila na to at dito rin, no? So nung natapos nila yung dalawang kwarto, yan, isa, dalawa, kaagad ako nagkakasa ng pagsisiling joist natin sa ating kisame. So ito yung mga kwartong natapos na sa pagpapalitada, maliban na sa CR, pero nakabit na yung mga PVC door nito. Preparado na po ito, na saka ko ikakabit yung pintuan kapag matapos ng plasteran yung loob ng CR, para hindi masisira yung ating pintuan. Pagka bukas sira kasi magpa-plaster pa, maaring masira yung ating pintuan, hindi pa magagamit. So kailangan tapusin mo na sa pagplastering. Hindi sa ceiling mga kamukil, ayan kung napapansin nyo, dito na kwarto, dalawang kwarto na yung aming nakakasahan ng ceiling. Sa loob ng isang araw, dalawang kwarto yung nakakasahan ng ceiling ng ating ceiling installer. Dalawa din sila mga kamukil na ceiling installer. So kung napapansin nyo dun sa pinaka dulo, hindi natapos, pinatigil ko, na kasi nung ito pinakita ko kay kliyente, formation ng ilaw, mga outlet. So nakikita niya, natatakot siya baka madilim dun sa may lababo, no? So sabi niya, o nagsuggest sa akin na kung pwede habulan ng ilaw dyan, no? Maglalagay ng ilaw, pati switch niya. So ngayon ang ginagawa ko, hahabol tayo, pinatigil ko muna yung pagtakip dito, maghahabol tayo, no? Mag-i-splice tayo dyan. Itong PVC na to, Mulflex na to, ito yung switch sa CR, pero may splicing dyan sa tapat nito na siyang nagbibigay ng supply nitong ilaw, no, sa CR. So dyan tayo mag-i-splice ngayon. Madali naman yung pag-i-splice. Nakaplano na yan, no? Kung sakaling magpapahabol, kaya dyan ko tinatapat yung splicing ng ilaw nito CR na to. So ngayon, ayan, tumugma yung ating preparasyon, papahabol ng ilaw dito. So madali lang pag i-splice ngayon. I-splice ko ito mga kamukil pagkatapos natin mag-vlog. So ito na po, no, yung update sa ating project dito, na kung saan nagkakaroon ng 10 kwarto, no? Itong bahay na to, 5 dito sa kabila, 5 din dun sa kabila sa talikuran nito. Ito yung unang matatapos, no? So ngayong linggo na to, sisikapin ko itong mga metro niya at circuit breaker, maikakabit ko na to. Papaganahin ko na tong side dito, itong mga ilaw na to papaganahin ko na, dahil doon na naman sa kabila yung tratrabahuin. Okay, so yung pinakakulan dito mga kamukil, papansin nyo palitada natin okay na, curing na din to, no? 3 araw na lang hinihintay ko sa pag-curing nito. Ayan, unti-unti na lumabas yung mga maliliit na cracking nya. So ito yung hinihintay natin, na kailangan natin ng concrete curing sa pagpapalitada, hindi lamang po sa flooring, lahat po, no? Kapag ina-apply natin yung konkreto, may concrete curing yan. Iba-iba lang po yung days ng concrete curing nya. Iba yun sa palitada, iba yun sa poste, iba yun sa flooring, no? Magkaiba po yan sila ng days na bibilangin natin sa concrete curing na hahabulin natin. Ngayon i-electrical natin yan. So yung ceiling natin mga kamukil, wala nang dadaig pa sa tibay nito. Tubular na po yung gamit natin. So nakikita po ng kliyente natin, so sabi niya okay, matibay, maayos yung pagkagawa. So kahit labor materials tayo dito, wala po yung tinatawag nating pagpandadaya, no? Hindi po tayo ganon. Lumaban po tayo ng patas, no? Ito lang po yung sasabihin ko. Kung gusto nyo walang putol na trabaho, walang putol na project, sa lahat ng mga kontraktor kagaya ko, lalaban tayo ng patas. Kikita man tayo o hindi, importante naibigay natin sa kliyente yung kanilang mga gusto. Yun yung pinaka hinahabol ko mga kamukila. So sa pangungontrata, matagal na ako dito mga kamukil, sasabihin ko sa inyo, hindi po madali yung pangungontrata. Pwedeng ma-shot, pwedeng hindi. Ganun lang, no? This is Mungkil Builders Tutorial. Once again, thank you.